Magandang araw po sa inyong lahat. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoon ay sumaatin. Pag-aaralan po natin ngayon ang mga talatang 9 hanggang 12 sa unang kabanata ng aklat ni Santiago. Basahin po natin. Ang kapatid na mababa ang kalagayan ay magagalak dahil sa kanyang mataas na kalagayan. Ngunit ang mayaman ay magagalak dahil sa kanyang kababaan, sapagkat lilipas siya tulad ng isang bulaklak sa parang. Sapagkat ang araw ay sumisikat na may matinding init at natutuyo ang halaman. Ang mga bulaklak nito ay nalalanta at nawawala ang kagandahan. Ganito rin ang mangyayari sa mga mayayaman na maglalaho kahit abala sila sa kanilang gawain. Mapalad ang taong nagtitiis ng matinding pagsubok, sapagkat matapos niyang mapagtagumpayan ito, tatanggap siya ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ano po ang dapat nating malaman? Una, ang halaga ng kababaang loob. Sa mga talatang 9 at 10, ipinapakita ni Santiago ang kaibahan ng dalawang kalagayan sa buhay, ang mahirap at ang mayaman. Dapat magalak ang kapatid na may mababang kalagayan, hindi dahil sa material na bagay, kundi dahil sa kanyang mataas na kalagayan sa harap ng Diyos. Ang tunay na kahalagahan ay hindi nakabase sa ating yaman o estado sa buhay, kundi sa ating relasyon sa Panginoon. Samantala, ang mga mayaman ay pinaalalahanan na magalak sa kanilang kababaan dahil ang lahat ng material na bagay ay pansamantala lamang. Tulad ng bulaklak na natutuyo at nawawala ang kagandahan dahil sa init ng araw, ang yaman at posisyon ay lilipas din. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa isang pusong mapagpakumbaba na naglalayon sa Diyos, hindi sa mga material na bagay. Mga kapatid, anuman ang ating kalagayan sa buhay, mayaman man o mahirap, dapat nating tandaan na ang ating tunay na halaga ay matatagpuan kay Kristo lamang. Ang ating pagkakakilanlan sa Kanya ay hindi naapektuhan ng mga pagbabago sa mundong ito. Ikalawa, ang makapangyarihan ng pagsubok sa buhay. Ipinapakita ni Santiago sa talata 11 ang pagkalipol ng yaman at estado sa mundo. Bagamat ang mayaman ay tila may kasiguruhan sa kanyang buhay, ito'y tulad ng isang bulaklak na nalalanta at nawawala sa init ng araw. Ang ibig iparating ni Santiago ay ang lahat ng bagay sa mundong ito ay tunay na pansamantala. Kadalasan kapag tayo'y dumaranas ng mga pagsubok, maaari tayong maghanap ng kasiguruhan sa mga material na bagay. Ngunit pinaalalahanan tayo ni Santiago na tanging ang ating relasyon sa Diyos ang tunay na makapagbibigay sa atin ng seguridad. Kaya't ang mga pagsubok ay isang pagkakataon upang magtuon sa mga bagay na mayroong pangmatagalang halaga. Mga kapatid, sa panahon ng mga pagsubok, huwag tayong umasa sa mga bagay na madaling maglaho. Ang Diyos ay tumatawag sa atin na magtiwala sa Kanya at magtuon sa mga bagay na walang hanggan. Ikatlo, pagtitiyaga at ang putong ng buhay. Sa talata 12, makikita po natin ang mga taong pinagpala. Ito ang mga taong nagtitiis sa ilalim ng pagsubok. Hindi lamang ang pagsubok ang mahalaga, kundi ang pagpapala na naghihintay sa mga tapat na magtitiis, ang putong ng buhay. Ang putong na ito ay sumasagisag sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya at tapat na maghihintay sa Kanyang pagdating. Tandaan po natin
ang mga pagsubok ay may layunin at hindi dapat baliwalain. Ang bawat pagtitiis ay may gantimpala sa huli, ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Kaya't magtiwala tayo na ang Diyos ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa ating mga pagsubok. Sa araw na ito, maglaan tayo ng sandali upang suriin kung saan natin inilalagay ang ating tiwala. Nasa mga material na bagay ba tayo umaasa o sa pag-ibig ng Diyos at kanyang pangako ng buhay na walang hanggan? At mga kapatid, huwag nating kalimutan sa ating mga puso ang halaga ng pagtutok sa kanyang mga pangako, hindi sa mga pansamantalang bagay ng mundo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita na nagbibigay ng karunungan at pag-asa. Turuan mo po kami na hindi maghanap ng halaga sa mga bagay ng mundong ito, kundi sa aming relasyon sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas at tiyaga sa bawat pagsubok na dumarating at ipaalala sa amin ang putong ng buhay na inihanda mo sa mga umiibig sa iyo. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.